with Jesus. I'm in love with Jesus. Nothing's gonna hold me back. I'm living free. I'm in love with Jesus. I'm in love with Jesus. Nothing's gonna hold me back. I'm living free.
Good morning, church. Sunday na naman po. So, araw po muli ng ating pagsamba sa ating buhay na Panginoon. Sa umaga pong ito, makibukas po kayo sa akin sa Luke chapter 15, 21 to 24. Sabi po dito, "The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet.' 23. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found." So they began to celebrate. Tumungo po tayo at tayo po'y manalangin. Lord, Father God, we thank you. Thank you, Lord, for all the things that you have bring to our life. Maraming salamat po sa lahat ng pag-asa, sa lahat ng bagay, sa lahat po ng biyaya na aming natatanggap galing sa inyo. Thank you, Lord, because you are powerful enough to lift us from the burden na meron kaming dinadala. Thank you, Lord, that you are merciful enough, Panginoon, that you are always welcoming us whenever po, Panginoon, kami nagkukulang, kami nagkakasala, or meron kami mga pinanggagalingan, Lord, na merong doubt, merong fear, but still, your mercy and grace is powerful enough and big enough to lift us up. Thank you, Lord, because you are our overwhelming Father. Hindi po kayo nai-intimidate sa kasalanan namin. Hindi kayo nawawalan ng pag-asa sa mga character and attitude na pinapakita namin. But still, yung blood ni Jesus Christ is enough, Panginoon, upang kami makatawid, upang kami makalapit sa inyo. Father, this morning, I pray po, Panginoon, na during this worship, during this time, Panginoon, na ibabalik namin yung mga papuri, ibabalik namin yung pasasalamat sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na makamit namin yung worship na merong spiritu at nandoon sa katotohanan. And that righteousness po, Father God, is our faith, Panginoon. We would like, Lord, to conduct a worship, Panginoon, na totoong makakapagbigay sa inyo ng papuri, totoong makapag-glorify sa inyong pangalan. And hayaan niyo po, Panginoon, na yung buong sambahayan namin, Panginoon, yung buong church namin, yung bawat pamilya na nakikinig ngayon, yung mga bawat pamilya at individual, Panginoon, na nag-decide, Panginoon, na harapin kayo, Panginoon, na bigyan kami ng bagong pag-asa, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na mata mo namin, Panginoon, yung biyaya ng worship na ito. Father, we know, Lord, that the past few weeks, Panginoon, the past few days, merong mga discomfort na nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Maraming hindi magagandang mga news, Father God. But we know, Lord, but by faith, Panginoon, and through our worship right now, Panginoon, patuloy po kaming magpapatuloy dito sa laban ng aming faith. Father, I pray, Lord, for this congregation, Panginoon, that we want to meet you right now. Tulad po nung nabanggit sa verse, sabi doon, Panginoon, we have sinned against you, Panginoon, against heaven. But you overlook that sin, Father God, and you welcome us, Panginoon. And we did not recognize, Panginoon, that all we need is in you, Father God. We are looking for joy in different places, maybe in the wrong places, Father God. But the joy is in you, the love is in you, the grace is in you, Panginoon. Our hope is within you, Father God. And sometimes, Lord, we forgot that your word is enough for us to lift us, Panginoon. Your word is powerful enough to give us hope, Panginoon. Your word is strong enough to heal this brokenheartedness, Lord, to heal this emptiness. And today, Lord, with all our strength, Lord, with all our faith, Panginoon, we will sing praises, Panginoon, because you are good, Father. Lord, I pray for the Word of God na aming tatanggapin sa araw na ito. We would like that to be alive and active, Panginoon. We will face it with truthfulness, Lord. We will face it with trust, Panginoon, na kayo yung sovereign
sa buhay namin. And hayaan niyo po, Panginoon, that this worship lifestyle, Panginoon, ay magbago po sa aming pananampalataya. We may look at this as a reset of our faith, Panginoon. It's never too late to have a reset, Panginoon. If we need, Lord, na ulitin muli, Panginoon, ibalik yung fire, ibalik yung desire, Panginoon, to really get to you, Father God, we would like to do it right now, this day, Panginoon. Thank you, Lord, because we know, Lord, that the Holy Spirit is upon us right now, Panginoon. And this worship, Panginoon, this online worship, will change our life po, Panginoon. Marami pong tao ngayon yung magbabago yung buhay. Marami pong tao ngayon yung makakalaya, Panginoon. Maraming tao po ngayon yung magbibigyan ng bagong simula, Panginoon. And titingnan yung mga bagay, Lord, not in our own perspective, not in our own strength, but by the perspective of God, Panginoon. Ito po yung aming dalangin ngayon. At hindi pa mo nagsisimula, Panginoon, yung papuri namin. Ito na po yung start ng worship namin. Through this prayer right now, Lord, we are conditioning our faith, Lord. We are conditioning our mind, Lord, that you are here, Panginoon, ready to accept us and ready to build the kingdom in our life once more. Lord, marami pong salamat. Ito po yung aming dalangin. Samahan niyo po kami sa aming pagkanta, sa aming pakikinig, hanggang sa aming pagbibigay. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ng aming buhay na Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So, church, so we welcome the Holy Spirit and sabay-sabay po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. God bless to everyone. Thank you po. Welcome to GSM, welcome sa ating worship online. Sama-sama tayong umawit ng mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! You are amazing, Lord. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Amen. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. We say, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all king. And we sing, this is amazing grace. Amen. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. So Lord, oh, we sing for all you have done. You are worthy. We sing,
is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Amen. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. We sing. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. He is worthy, worthy, worthy. Yeah, this is amazing grace. Amen. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. Yeah. You laid down your life, that I would be set free. Yeah. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. This is amazing grace. This is unfailing love. Thank you, Lord, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Oh, we sing. All that you've done for me. Hallelujah. Thank you for your amazing grace. Father God. Worship you, Father God. We thank you for the cross, O God. Thank you, Lord, for your blood that saved us all, Panginoon. Salamat po that even though we're unworthy, we're undeserving, but because of your grace, O
nagpapasalamat kami sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon, sa banal na dugo mo, O Diyos, na naglinis sa amin, nagpatawad sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, ang lahat ng pasasalamat at papuri ay patuloy po namin ipapahayag tanging sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Glorify your name. We lift your name on high. Hallelujah. I say thank you. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Thank you for salvation. Thank you for unending grace. Thank you for your hope. Thank you for this life you gave. There is no one like you. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, Jesus. Thank you for your kindness. Thank you for your mercy. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. There's none like you. There is no one like you. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, 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 Jesus. To your name we give all the glory. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. So let your face shine on us. There's none, there is no one like you. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, Jesus. There's none like you. There is no one like you. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, 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 Jesus.
for the cross. Thank you for your forgiveness, Panginoon. Hallelujah! Magandang araw sa lahat. Balik ulit tayo doon sa online worship. Basta tayo ECQ ngayon. Itong darating na linggo ay Holy Week. Meron tayong 3 days na prayer and fasting, April 1 to 3, Thursday, Friday, at saka Saturday. Meron din tayong program, 8:30 to 5 p.m. Ating aalalahanin ang ginawang pagtubos ng Lord sa ating mga tao. Bakit tayo pagpe-prayer and fasting? Ang layunin natin ay magpakumbaba o kaya i-humble natin ang ating sarili upang katagpuin natin ang ating Diyos, yung ating Panginoon. Una, yung ating Diyos ay mapagpakumbaba. Sa aklat ng Isaiah 57:15 binanggit, ito pa ang sinasabi ng kataas-taasan Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Doon sa talatang yun ay itinatatag na ng Panginoon kung sino siya at ano yung kanyang taglay na katangian. Siya'y mapagpakumbaba, siya'y maamo. At ito rin yung sinabi ni Jesus Christ sa Bagong Tipan. Yung pangalawa ay si Jesucristo ay nagpakumbaba para magawa yung ating salvation. Sa aklat na ng Philippians 2:8, binanggit dito na being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So yung kamatayan ni Jesus Christ dun sa krus, ang pinanggalingan nito, pagpapakumbaba ni Jesus Christ. So ang sabi, nagpakumbaba at naging masunurin. So itatatag natin na yung pinakapundasyon ng obedience sa Diyos, humility. Pangatlo, tayo magpapakumbaba upang magsisi at katagpuin ang ating tagapagligtas na nagpakumbaba sa harap ng Diyos upang masunod niya yung kalooban ng Ama. Tayo rin magpapakumbaba upang patagpuin ang Panginoong Jesucristo at iti para pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Pero paano ang pagpapakumbaba? Iti pag-aayuno. Paano mag-aayuno? Yung iba ay partial fast na 2 meal fast per day for 3 days o higit pa. Iba naman ay 2 days na straight. At sa pangatlo ay 2 meal fast o kaya vice versa. O iba naman ay straight na 3 days fast. At meron tayong inihanda na gabay kung paano tayo magbabalik sa pagkain. Ngayon, meron tayong distribution ng program, prayer list at paano magbe-break sa fasting. Meron tayong hard copy na pwede natin kunin doon sa ating church at DGCM. Tinatag natin Monday at saka Tuesday this coming March 29 and 30 at 9 a.m. to 6 p.m. o kaya tumawag tayo para doon kay Jane upang ating katagpuin si Jane. At meron din tayong soft copy na ipapadala doon sa ating mga tribo. Ngayon, bawat araw dito sa loob ng 3 araw, ang simula ng program ay 8:30. Makikita nyo to sa program na i-distribute. At sundan lamang natin ito at magagawa natin itong 3 days na prayer and fasting. Ngayon, pagka tinanong, gaano kalaki ang halaga ng pag-aalay ng Lord ng buhay para sa atin? Gaano kalaki ang halaga na siya namatay sa krus para tayo ay magkaroon ng buhay? Ito yung ating mapag-uusapan sa araw na ito ng ating Sunday worship. Nais kong makibukas kayo sa akin aklat ng Ephesians chapter 1 verse 7. Binanggit dito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins according to the riches of His grace. Ngayon, ang ating topic ay
Thank you, God, for your forgiveness. Tayo manalangin saglit sa ating pagpapatuloy. O Diyos at aming amang nasa langit, bigyan niyo po ng liwanag sa amin ang iyong salita na ipapahayag. Na sa pamagitan ng mga salitang ito na ipapahayag, makapagsalita kayo sa aming puso upang maitatag namin kung paano namin itatatag at pahalagahan yung ginawa ninyo na pagliligtas sa aming buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating text ay, in Him we have redemption, the forgiveness of sins. Ang sabi, through the blood of Jesus Christ. Ang sabi dito sa talata, yung salitang in Him, in Christ, we, tayong mga nananalig sa Panginoon, have redemption. Yung salitang redemption, meron tayong pagkakatubos at meron tumubos sa atin. Yung Diyos. At doon makikita natin yung kapunuan ng Diyos, ang talagang pinanggalingan ng ating redemption mula sa ating Ama, ipinagkaloob at isinugo si Jesus Christ para siya yung maging Panginoon at tagapagligtas natin. Siya yung namatay sa krus. At naroon kay Jesus Christ yung Holy Spirit na gumagabay at nagsasangkap sa Kanya ng kapangyarihan para gampanan yung Kanyang pagtupad doon sa pinagagawa ng Ama. Binanggit, redemption, paano tayo tinubos sa pamagitan ng Kanyang dugo. At ano layunin? Forgiveness of sin. Ngayon, pagka tinignan natin yung salitang forgiveness of sin, sino yung magpapatawad? Ang Diyos lamang ang merong authority para magpatawad ng kasalanan. Sapagkat lahat ng kasalanan maaring itinagawa natin sa ating kapwa, iti kasalanan sa Diyos. Sapagkat ang sabi, ang kasalanan ay pagsuway doon sa salita ng Panginoon. May batas ang Diyos. At kasama roon sa pagsuway na yun, maaring ang naging biktima ng ating pagsuway tao. Pero ang kasalanan, ginawa pa rin natin sa Diyos. Kaya lamang binanggit pa rin dito, yung pagpapatawad ng Diyos ay galing doon sa napakayaman niyang biyaya. Yung napakalaki niyang pag-ibig sa atin. So, ito yung ating tatalakayin. Ulitin ko ang ating topic. Thank you, God, for your forgiveness. At dito natin malalaman kung ano at paano tayo magpapasalamat sa Panginoon. Ngayon, thank you, God, for your forgiveness. Paano tayo magpapasalamat sa Diyos? Pagka tinignan natin, yung salitang forgiveness. Yung salitang forgiveness, ito yung nagpapagaling ng mga sugat na na-create ng kasalanan. Ngayon yung kasalanan natin, ang unang nasaktan ay Diyos. Pero paano ito mapapagaling ng Diyos? Yung kanyang sakit doon sa ating nagawang kasalanan, pagpapatawad. At yung salitang forgiveness din, kapag tayo ay napatawad, gumagaling din tayo as a being. At sino magpapagaling sa atin? Hindi rin tayo. Ang Diyos pa rin ang magpapagaling sa atin. Ngayon, binanggit ko yung forgiveness, iti nagpapagaling sa mga sugatang puso na sugatan. Iti totoo sa Diyos. Totoo rin ito sa akin at totoo rin ito sa inyo. Sapagkat yung salitang forgiveness, iti nagre-reconcile. Yung salitang true forgiveness, yung true forgiveness, nagre-reconcile. Kaya lamang merong mga taong nagpapatawad ng kasalanan ng kanyang kapwa. Pero kanyang binabanggit na pangwakas, napakatindi yung nagawa mong kasalanan, pinatatawad na kita, pero huwag mo kasama kakalimutan kay ginawa mo. Hindi totoong pagpapatawad yun. Kaya makikita natin yung totoong pagpapatawad ay nanggagaling sa Diyos. Ang totoong pagpapatawad nanggagaling sa Diyos. It reconcile. At itinagre-restore ng relationship. At itinagre-restore ng buhay. At ang sabi nga, pagka ating tininan, yung salitang forgiveness, ang sabi rito, in Him we have redemption, the forgiveness of sins, through His blood, at binanggit, in accordance to the riches of His grace.
doon yung makikita na yung forgiveness, ito yung pinaka-core ng God's love. Yung salitang core, ito yung pinaka-sentro. Ibig sabihin, kumbaga sa isang malaking circle, merong core ito. Ibig sabihin, doon nanggaling yung bilog ng circle. Pero ano yung core sa pag-ibig ng Diyos? Forgiveness. Pagka inyong pinansin, yung forgiveness ito naggagaling doon sa pag-ibig ng Diyos, may biyaya ang Diyos. Yung salitang biyaya, nagkakaloob ang Diyos ng pagpapatawad nang wala pa tayong nagagawang mabuti o kaya nagagawang pagsunod sa Diyos. At yung salitang mercy naman, iti kahabagan sa atin sapagkat nakikita ng Diyos yung ginagawa ng kasalanan laban sa atin at sinahabag sa atin. At para matigil na lamang yung operation ng sin sa ating buhay. Para matigil na lamang yung bangsalot na gumigiba ng ating buhay, nag-aalis ng kapayapaan, nag-aalis ng katinuan ng ating isip, nawawala at nasisira yung anumang relationship dito sa ating daigdig dahil lamang sa kasalanan. Imagine ba natin na sa panahong ito, ang karaniwan na ngayong nagaganap ay kasalanan. Ginigiba yung mag-asawa na ikinasal at na maganda naman ang simula pero later naghihiwalay. Merong magkapatid na magkasundo na maliit nung magsilaki naghihiwalay at dala ng kasalanan. Sinisira ang relationship. Pero ulitin ko, yung salitang forgiveness, ito yung pinaka-core ng God's love. Alam mo yung salitang core, ulitin ko, pinaka-sentro. Kaya nung sabihin ng Panginoon, for God so loved the world. Ano binabanggit? Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya si Jesus Christ para mamatay sa krus. He gave His only begotten Son so that we may not perish but have everlasting love. Everlasting life. Ano yung tinutukoy doon? Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya si Jesus Christ na mamatay sa krus. Ano layunin? Ano layunin? Para tayo mapatawad sa ating lahat na kasalanan. So makikita natin na itong pagpapatawad, ito yung core sa relationship sa Kingdom of God. Itatatag ko ito ngayon. Tayo pumasok sa Kingdom of God nung tayo ipanganak na maguli at ano yung pinaka-core sa love relationship sa Kingdom of God? Forgiveness. Forgiveness, pagpapatawad. At mamaya maririnig uli natin ito. At itatatag ko uli, ano yung pinaka-core sa love relationship sa Kingdom of God? Forgiveness. Bakit? Sapagkat tayong mga tao hindi pa perfect. Tayong mga tao hindi pa natin maitatatag na tayo hindi magkakamali sa ating relasyon sa asawa, sa ating relasyon sa ating mga anak, yung anak sa kanilang mga magulang, dito sa loob ng cell group, dito sa loob ng church, wala pang perfect. Meron pa rin makagagawa ng kalikuan at kasamaan. Meron pa rin atraso na magagawa. Meron pa rin mali na maipapakita. Meron pa rin dito magkakaroon ng sama ng loob at hindi magkakasundo. Pero uulitin ko, ang core sa love relationship sa Kingdom of God ay forgiveness. At babalikan ko uli, ano yung magagawa ng forgiveness? Reconciliation, yung pagkakasundo. And then restoration ng relationship. And then restoration ng totoong buhay sa Kingdom of God. Ngayon, binanggit ko ito na para maitatag lamang natin ano yung katunayan na ito yung pinaka-core doon sa Kingdom of God. Ngayon, tingnan lang natin yung binanggit doon sa aklat ng Matthew 9:2, then 4-7. Meron dito na noon dumating si Jesus Christ sa isang lugar, dinala sa kanya ng ilang tao yung isang paralitikong nakaratay sa higaan. And then doon sa aklat ng Mark chapter 2, binanggit na dinala siya ng kanyang mga kaibigan, 4 na kaibigan, at nung makita ang napakaraming taong nagkakatipon sa bahay na tinutuluyan ni Jesus Christ at hindi sila makakapasok, kanilang ginawa na sila nagtungo sa bubong, binutas yung bubong, yung flat roof, at sila doon nila ibinaba yung may sakit. Ngayon, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Ano yung sinabi ni Jesus Christ doon sa lumpo?
Nung makita yung faith, nung makita ang faith, ang kanyang ipinahayag, lakasan mo ang iyong loob, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ano ipinahayag ni Jesus Christ dun sa lumpo? Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ngayon, dun sa verses 4 to 7, nagtatanong-tanong sa kanilang isip yung mga tao, sino itong nagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinapatawad ng iyong mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na yung anak ng tayo may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Itinatatag niya na para mapatunayan meron akong authority. Only God has that authority to forgive sin. Ang sabi niya, para malaman ninyo na ang anak ng tayo may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya, doon sa paralitiko, tumayo ka, buhati mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Gumaling. Ngayon, si Matthew Poole, isa siyang commentator sa Bible, meron siyang ibinigay na ilang dahilan bakit ibinil ni Jesus Christ ang kasalanan ng tao instead na yung pagpapagaling doon sa kanyang sakit na pagiging paralitiko. Narito yung kanyang dahilan. Una, sapagkat ang kasalanan ang pinakaugat na kung ano-anong masasamang nagaganap sa ating buhay. Ulitin ko, itinatag ni Matthew Poole na yung kasalanan ang nakikita ng Diyos na pinakaugat sa lahat ng mga masasamang nagaganap sa ating buhay. Masamang nagaganap sa iyong personal na buhay, sa iyong relationship sa loob ng bahay, doon sa iyong trabaho, sa iyong ministry, sa anumang bagay na ating ginagalawa, binabanggit na ang kasalanan ang pinakaugat ng mga masasamang nagaganap na pangyayari. Pangalawa, upang ipakita na ang pinakamahalagang bagay dito sa ating katauhan ay forgiveness more than doon sa bodily healing. Ngayon, ipinakita rito ni Jesus Christ na higit na mahalaga ang forgiveness of sin kaysa healing of the body. Itinatag ito ni Jesus Christ. Ano yung pangunahing kailangan ng tao? Hindi yung healing ng katawan, kundi yung katiyakan ng forgiveness of sin. Pangatlo, ngayon, ipinakita na ni Jesus Christ na ang pinakamahalagang bagay sa Kanya ay i-deal with yung ating kasalanan, hindi yung ating healing. Kasi nagpapagaling si Jesus Christ ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, iniisip na ng mga tao na ang pangunahing ministry ni Jesus Christ ay signs and wonder, hindi yun. Sapagkat ang signs and wonder, palatandaan lamang yan na si Jesus Christ, ang totoong Kristo, ang pinakalayunin niya tayo manalig sa Panginoong Hesukristo at magsisi at nang mapatawad yung ating lahat na kasalanan. So, dito ipinakikita ni Jesus Christ na ang pangunahin niyang i-deal sa ating pagiging tao, kasalanan. At ulitin ko, ano yung unang i-deal sa atin ng Panginoon? Ako bilang isang pastor, kayo bilang isang tao, ano yung pangunahin niyang i-deal sa atin? Hindi yung ibang bagay, kundi lagi kasalanan. Pang-apat, ipinakita lamang dito na Jesus Christ na kapag ipinatawad na yung lahat ng kasalanan, nagiging anak na siya ng Diyos at lahat ng pangako ng Diyos, kasama healing, prosperity, o kaya kaayusan ng buhay, pagtatagumpay sa lahat ng bagay na gagawin, kasunod na ito. Kaya nga ipinakita lamang dito ni Jesus Christ na kapag ka naipatawad na ang kasalanan, gagaling na siya, huhusay na siya, magbabago na siya, aayusin na yung kanyang relationship sa bahay, binago na siya ng Panginoon, aayusin na ng Lord ang kanyang relasyon sa bahay, gaganda na ngayon ang takbo ng kanyang pagtatrabaho, titino na siya sa kanyang pag-aaral, aayos na siya sa kanyang pakikitungo sa lahat ng bagay. So doon, ipinakikita lang ni Jesus Christ na kapag ka naipatawad na ang kasalanan ng tao, mahusay na siya, maayos na siya. Ngayon, panglima, ipinakita lamang ni Jesus Christ
na ang pangunahing response ng Diyos sa ating pananampalataya ay forgiveness of sin. Ipinakita rito ni Jesus Christ na ang pangunahing response ng Panginoon pagka nakita yung ating faith, ipatatawad yung ating lahat na kasalanan. So ito yung itinatatag natin bakit napakahalaga sa Diyos at ginawa niyang pinaka-core sa love relationship sa Kingdom of God dito sa lupa, yung forgiveness. Yung forgiveness. Ito yung pinakasentro. At kung minsan, kung ito yung pinakasentro at ito yung pinakabatas ng love relationship, ito rin yung pinakamaraming pagsuway na ginagawa ng ibang believer. Ito rin yung pinakamalalang pagsuway na ginagawa ng mga believer na hindi niya magawang magpatawad kaagad. Ngayon, yung pagtatatag ng ating forgiveness, ngayon, yung salitang ipinatawad. Pagka nagpatawad ang Diyos, ito yung ginagawa ng Panginoon. Ang sabi, nililinis na ng Diyos yung ating puso sa lahat ng uri ng kasalanan. Yung sabi nga ng John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa tao. Alisin ng lahat ng kasalanan ko, may matitira bang kasalanan? Wala. Papansinin natin, Pastor, bakit yung isang taong yun nagsisiri naman? Pero parang merong mga natirang kasalanan. Maaring yung repentance niya ang talagang hindi total, hindi kompleto. Pero yung totoong nagsisi at inilapit sa Diyos ang lahat-lahat ng kanyang kasalanan, walang matitirang kasalanan. Kaya binanggit dun sa Aklat ng Gawa 15:9 na ginawa ng Diyos na meron na siyang pure heart. Paano makikreate ng Diyos ang isang pure heart sa isang tao kapag kalaging lubos ang pagpapatawad? Pagka naging lubos ang pagpapatawad, magagawa na ng Diyos ang pure heart. Pero sasabihin natin, bakit may mga taong lumapit naman sa Panginoon, tinanggap niya si Jesus Christ na Lord and Savior ng kanyang buhay, bakit hindi yata na-create ang pure heart? Ang meron doong titingnan natin, nagtotal ba siyang nanampalataya sa Panginoon? Ulitin ko, respond ito ng faith. Yung ating repentance ay respond ng faith natin doon sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya kapag tayo totoong nananalig sa Panginoon, totally sinusurrender natin yung ating sarili at lahat ng ating kasalanan at nang sa gayon, yung plano ng Diyos at yung pangako niyang lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, magawa ito ng Diyos. Ulitin ko, ang pag-aalis ng ating lahat ng kasalanan galing sa Diyos. Another, yung salitang pinatawad, no more record of sin. Wala nang record ng pagsuway, pagkukulang, pagre-rebelde, karumihan o anuman nagawa natin laban sa Diyos. Sa Aklat ng Colossians chapter 2, 13 to 14, ang sabi roon, when you were dead in your sins, in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. Ang sabi, kayong dating patay dahil sa kasalanan. Pansinin ninyo, nung hindi pa tayo pinapatawad sa kasalanan, patay tayo. Nung hindi pa tayo pinapatawad sa ating kasalanan, nung hindi pa natin naririnig ang mabuting balita tungkol kay Kristo, ano yung katatayuan natin, we are dead spiritually. Ang sabi, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. That very moment na tayo ay yung bang lumapit sa Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. Yung salitang bagong buhay, hindi prinsipyo to. Totoo itong buhay. Kung paano yung isang sanggol na ipinanganak ng nanay, paglabas doon sa bahay bata ng nanay, uha. May sign ng buhay. So, gayon din tayo. Meron din tayong sign ng pagbabago. Kaya binanggit dito na ang sabi, binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, ipinatawad niya ang lahat ng ating mga kasalanan, and then pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, lahat doon ang pananagutan natin, dahil sa nagawa natin lahat na kasalanan, binanggit na pinawi na ito. Inalis na ito.
Tinanggal na ito. Inalisan natin ng bang kahulugan. Ang sabi, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako sa krus. Ngayon, paano ro napangyari na mapawi yung ating lahat na kasalanan? Yung listahan doon ng ating kasalanan. Pagkaraan nating hingin sa Diyos ang pagpapatawad, binanggit, ipinatawad ng Diyos ang ating lahat ng kasalanan. Binanggit, inalis ang listahan ng ating kasalanan. Binura na. Binura na yung listahan. Kaya lamang kasamang nabura yung pananagutan, yung bang the wages of sin is death, burado na yon. Hindi na tayo mamamatay. Kaya lahat ng mga bagay na pananagutan natin, wala na. Paano yung mga sumpang nakakapit sa ating buhay? Yung lahi natin, meron sumpa, tanggal na rin yon, wala na rin yon. Paano yung mga atraso natin o iba't ibang mga pangyayaring pinagdaanan natin, lahat na ngayon, tapos na. Pwede na nating iwanan yung datihan nating buhay. Bakit? New creation na tayo, meron na tayong bagong buhay. Saan galing? Galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Ngayon, binanggit dito na wala na tayong parusa. Yung salitang parusa, yung sumpa ng buhay dito sa lupa, wala na yon. And then, pagka tayo namatay at nabuhay na maguli, wala na rin yung sumpa. Hindi na rin tayo pupunta ng impyerno. Okay, hindi na tayo pupunta ng impyerno. May buhay na walang hanggan na tayo. Instead, pupunta na tayo ng langit. Ngayon, another. Nung tayo patawarin ng Panginoon sa ating lahat na kasalanan, ano pa yung ginawa ng Diyos? Lumalang siya sa atin ng bagong pagkatao. Bagong pagkatao na kalarawan ng Diyos sa katwiran at kabanalan. So, pagkaraan natin patawarin sa kasalanan, bagong puso, bagong espiritu, bagong pagkatao, bagong buhay, bagong destiny. Na-imagine nyo ba? Yung lakihang pagbabago, kaya makikita nyo ba yung na-preach ko sa prayer meeting, yung mga taga-Ninive nag-repent ng lahat ng kanilang kasalanan, binago sila ng Diyos. Alam niyo ba, historically, for 30 years, yung mga taga-Ninibing yon ay naging bago ang buhay, nawala yung kalikuan at kasamaan at karumihan ng pamumuhay doon sa loob ng city of Ninive. Kaya lamang, hindi ko alam, nung mamatay yung hari at palitan ng ibang hari, after 30 years, naging masama uli yung syudad na yon, pero itinuloy ng Lord, ginunaw yung Ninive. Ngayon, nabanggit ko yon, yung bang binabanggit na meron na tayong bagong pagkatao, meron na tayong brand new start, no record of sins. Wala na yung ating datihang pagkatao, wala na rin yung ating nakaraan. Alam niyo ba, ang ating ngayong buhay, ngayon, at saka hinaharap na lang. Ngayon, at hinaharap na lang, kahit si Pablo ang sabi niya, yung bang iniiwanan niya yung lahat ng mga bagay sa nakaraan. Bakit? Ang bagong pagkatao, ang prinsipyo nito ngayon, yung ngayon at saka yung bukas. Susunod tayo sa Panginoon. Ngayon, gaano kalaki yung pasasalamat ng tao? Paano tayo magpapasalamat ngayon sa Panginoon? Ang sabi, ayon sa laki ng pagkaunawa sa laki ng halaga ng ipinatawad, gaano kalaki ang pagtingin mo sa pagpapatawad ng Diyos sa iyong lahat na kasalanan? Ngayon, dito ngayon masusukat ang laki ng faith. Ang faith natin na magsusukat kung gaano kalaki ang halaga ng ating kapatawaran. Ngayon, merong binanggit si Jesus Christ na talinghaga tungkol dito sa laki ng pagpapatawad at laki rin ng pag-ibig sa Diyos. Laki ng pagpapasalamat. Sa Luke chapter 7, verses 40 to 43, meron ditong binanggit na bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Guro? Sagot niya, kaya nagpatuloy si Jesus, may 2 taong umuutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang. Tama ang sagot mo, tugon ni Jesus. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal. Itinuro ni Jesus Christ yung babaeng sinasabi ni Simon
na napakatindi ang kalikuan at kasamaan yung maruming buhay ng babae na naguhugas ng paa ni Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, tama ang sagot mo, kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal kaysa iyo. Bakit? Sapagkat maraming kasalanan ang ipinatawad sa kanya, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Ngayon, tingnan natin, paano natin susukatin ngayon yung dami at bilang na ating kasalanan? Nangangahulugan ba na yung isang pusakal na kriminal, kapag ka ito'y lumapit sa Panginoon at pagkatapos nang hingi ng tawad, at siya pinatawad ng Panginoon pagkatindi-tindi ng kanyang pag-ibig sa Diyos, totoo yun. Marami kung nalalaman ng mga pusakal ng mga tao, pagkaraan niyang magsisi sa lahat ng kanyang kasalanan, kanya nang ipinapangako na maglilingkod siya sa Diyos hanggang mamatay. At yung marami rito pumasok sa ministry, naglingkod sa Panginoon. At yung naging pastor, ginamit ng Lord sa malakihang gawain. Bakit gayon? Sapagkat sa kanyang tingin totoong-totoo na napakalaki ang kanyang nagawang kasalanan. At laki ng ipinatawad ng Panginoon, pero hindi naman palagi ang gayon sapagkat meron din tayong nalalaman ng mga Sunday school na mga bata na alam niyang konti lamang ang kanya pang nagagawang kasalanan. Bakit? Galing sa Christian home. Pero nung siya magsisi sa lahat ng kanyang kasalanan, kinilala niyang napakalaki at napakadakila yung pagpapatawad na ginawa sa kanya ng Panginoon. Napakatindi yung pagpapatawad ng Diyos. Isang kasalanan lamang sapat natong pumatay sa ating buong pagkataong espiritual. Tulad ni Adam. So, isa na rito si Billy Graham. Isa siyang Sunday school student. At dahil sa kanyang pananalig sa Panginoon, siya nagnais na magamit ng Diyos. Bakit? Kinikilala niyang napakalaki yung nagawa ni Jesucristo para mapatawad lamang yung kanyang kasalanan. So, ang tingin natin dito, ang bilangan na rito ngayon ay paano mo tinitingnan yung laki na nagawa ni Jesus Christ para mapatawad yung ating kasalanan. Hindi na tayo magsusukat at magsasabi, kaya naman naglilingkod dyan sa Panginoon at malaki ang pag-ibig niyan. Napakalaki kasi yung kasalanan na ipinatawad sa kanya. Hindi yun. Ang sukatan dito ay paano mo tinitingnan yung laki ng ginawa ni Jesus Christ para mapatawad yung ating kasalanan. Ako hindi pusakal na kriminal. Sabihin ko rin na mas mabait ako sa maraming tao noong ako'y namumuhay. Pero nung ako'y tumanggap kay Jesus Christ na Lord and Savior ng aking buhay, tiningnan ko napakalaki yung ginawa ni Jesus Christ para mapatawad yung aking kasalanan. Paano mo tinitingnan ngayon? Yung ginawa ni Jesus Christ para mapatawad lamang yung ating kasalanan. Paano mo tinitingnan ito ngayon? Paano mo ito lalagyan ng halaga? Ito yung sukatan kung paano mo iibigin at kung paano mo itatatag yung pagsunod mo sa Panginoon. Kapag nakita natin talagang napakalaki yung ginawa ni Jesus Christ para mapatawad lamang yung ating kasalanan, ito yung maglalagay sa ating puso kung gaano katindi ang gagawin mong pag-ibig sa Panginoon. Kung paano mo ibigin ang Panginoon. Kaya dito, kapag ang sukat natin sa ginawa ni Jesus Christ ay mababaw lamang, makikita natin yung ating pagsunod sa Panginoon on and off. Pero kapag tinignan natin, napakatindi yung ginawang halaga ng Panginoong Hesukristo para mapatawad lamang yung ating kasalanan. Makikita nyo ba? Ang ating attitude magiging forever na tayo ay maglilingkod sa Panginoon sapagkat sasabihin natin, napakatindi yung ginawang paraan o kaya ginawang hakbang ng Panginoon, mapatawad lamang yung aking kasalanan at nang ako mahango mula sa kamatayan para ako'y magkaroon ng buhay. Makalaya ako doon sa pagkaalipin sa kasalanan at ako'y ngayon ay malaya na mamumuhay sa Panginoon. Pagkat tinignan natin ng ganon, iibigin natin ang Panginoon buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ngayon, paano natin itatatag ngayon dito? Ang pagtingin natin sa pagpapatawad ng Diyos ay yung Diyos. Bakit? Yung pagpapatawad kasi ng Diyos ay ang gagawa nito. Diyos, ulitin ko, ang nasa panig o kaya party sa pagpapatawad ay Diyos. So titingnan natin, paano tayo binibigyan ng halaga ng Diyos?
Ngayon, pagka tinignan natin, napakalaki yung halaga na ibinayad ng Diyos para lamang tayo mapatawad. Ito yung tindi natin sa halaga sa Diyos. Ngayon, ginamit ko na itong isang illustration. Merong isang diamond, nahukay lamang ito sa lupa. Alam niyo nung ito shape, nagkaroon ito ng worth na $15 million. Meron pa akong nabasa na ang sabi yung isa, pagkalaki-laki at pagkaganda-ganda, merong naglagay ng halaga na $80 million. Isang piraso ng bato. Pero bakit ito naging mahalaga? Meron nagtapat ng halaga. At ang sabi rito, itong taong ito ay nagbabayad ng isang security company, tao, may gadget para i-secure lamang ito. Bakit? Nilagay niya na matinding halaga yung batong iyon. Ngayon, tayo nilalang ng Diyos at tayo ngayon ay binigyan ng Diyos ng matinding halaga. Makikita nyo ngayon dyan, yung unawa natin, paano mo tinitingnan ang pagtingin sa atin ng Diyos? Matindi ba halaga mo sa Diyos? Tayo ang magsasabi ngayon. Kung tatapatan ba natin at pagtitiwalaan yung sinasabi ng Diyos, matindi halaga natin sa Diyos. Bakit? Yung bang tinapatan niya tayo, napakatindi ang panghinayang ng Diyos nang tayo magkasala. Bakit? Ang naiwala natin, spiritual life. Yung buhay for eternity, ano lamang natira sa atin? 70 or 80 years na pamumuhay rito sa lupa. Napakaisi lamang. Pero ano na iwala nung tayo bumaksak sa kasalanan? Eternal life. Eternal na relationship sa Panginoon. Pero hindi lamang yun, naiwala natin kingdom of God. Naiwala natin kingdom of God. Yung kingdom of God na maghahari si Jesus Christ forever and ever, naiwala natin yon. Nakita nyo ba na napakatindi ang panghinayang ng Diyos sapagkat napakarami yung naiwala natin nung tayo magbumaksak sa kasalanan. Hindi lang natin ito na i-quantify. Bakit? Iniisip natin, 70 or 80 years mamamatay, hanggang hukay lang naman ako. Hindi totoo yun. May pagkabuhay na maguli, may judgment day. Ngayon, binanggit ko, gaano kalaki ang halaga ng ating salvation? Yung ibinayad ng Panginoon. Sino ibinayad niya? Si Jesus Christ. Ngayon, gaano ang halaga ni Jesus Christ dun sa langit? Sa aklat ng Revelation, chapter 5, verse 11, ang sabi, "Then I looked and heard the voice of many angels, numbering 1,000 upon thousands and 10,000 times 10,000. Binabanggit, they encircled the throne, and the living creatures and the elders in a loud voice, they were saying, Worthy is the Lamb, who was slain to receive power and wealth and wisdom, and strength and honor and glory and praise." Doon sa langit, itong si Jesus Christ bilang Lamb, sinasamba. Sinasamba, pinararangalan, dinadakila. Sino yung nagpaparangal? Sino yung nagbibigay ng kadakilaan? Mga anghel. Isang anghel? No. Ang sabi, 10,000 times 10,000 yun. 10,000 times 10,000, 100 million yun ng mga anghel na nagpupuri sa Panginoon. Pero hindi lamang 100 million times 1,000. 100 billion na angels. Times 1,000 pa. 100 trillion. Hindi na kayang sukatin ang bilang nang sumisigaw ng papuri at dinadakila si Jesus Christ. Ganon katindi ang halaga ni Jesus Christ. Bakit? Pinahalagahan siya ng mga tagalangit. Gano'n katindi ang paghahalaga sa kanya ng mga tagalangit. Napakatindi, hindi kayang i-quantify ng isip nating mga tao. Ganon katindi ang halaga ni Jesus Christ. Kaya lang, siya yung ibinigay ng Panginoon na pambayad sa ating lahat na kasalanan. Ano layunin? Para mapatawad ako, mapatawad lamang kayo sa ating kasalanan. So ano ibig sabihin nun? Ganyan kalaki ang halaga ng ating forgiveness. Ganyan kalaki ang halaga sa Diyos para lamang tayo mabigyan ng buhay. Para lamang tayo mabigyan ng buhay. Para maibalik sa atin uli yung kingdom of God. At pagkaraan noon, magkakaroon tayo ng resurrection at titira na tayo sa piling ng Diyos forever and ever. Na-imagine nyo ba yung laki ng bagay na yon? Na pinatawad lamang tayo sa atin lahat na kasalanan, napakarami yung inihanda ng Diyos para sa bawat ipinatawad.
At nakakahinayang yung mga taong hindi pinatawad. Bakit? Yung eternal na halaga ng mga bagay na hinihanda ng Panginoon ay kanyang hindi mararanasan. Kanyang mapapabayaan. At makikita natin, kaya nga pagdating do sa Judgment Day, lahat do ng mga hindi nagsipagsisi at hindi na natiling tapat sa Panginoon, nagngangalit ang mga bagang saan? Sa pagtindi ng panghihinayang. Pero hindi lamang yon, yung parusa na darating sa kanila dahil sa hindi nila pananampalataya sapagkat merong batas. The wages of sin is death. Ngayon, ano tinutukoy ko? Huwag natin waldasin yung ating buhay. Huwag natin waldasin. Ipagamit natin ito sa Diyos. Ano ibig sabihin na ganito? Huwag natin waldasin. Ipagamit natin sa Diyos ang ating buhay. Bakit? Panglangit yung gamit ng ating buhay. Hindi pang lupa lang. Hindi pang kumpanya lang. Hindi pang lupa lamang dito sa lupa yung gamit ng ating buhay. Ang gamit talaga ng ating buhay, panglangit. Pang kingdom of God yung ating buhay. At yung gamit natin pang kingdom of God. Kaya nga napakapalad ng mga taong nagsishare ng gospel, yung nagse-self group leading, yung iba't ibang mga ministries dyan. Bakit? Ipinagagamit nila sa kingdom of God yung kanilang mga buhay. Bakit? Sapagkat yung bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang gamit nito pang kingdom of God, hindi pang kingdom ng mundo. Hindi pang kingdom ng mga kumpanya o kaya mga bagay dito sa mundo. Na panandalian lamang na pagkaraan mo talagang maglingkod, baliwala ka na. Pero sa Diyos, pagka tayo naglingkod, hindi tayo baliwala. Napakatindi halaga natin sa Panginoon. Kaya makikita lang natin, thank you God for your forgiveness. Kaya pag ano yung gagawin na natin pagkatapos nating mapatawad sa ating lahat ng kasalanan, mag-iingat na tayo. Huwag na nating ulitin na tayo babalik pa sa kasalanan. Bakit? Pagka kasi tayo nagkasala, masasaktan natin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya lamang, hindi lamang yung Diyos ang masasaktan. Kung ginawa natin ito sa loob ng ating pamilya, hindi lamang ang Diyos ang nasaktan, kasama na ngayon yung ating pamilya. Kung iti ginawa natin sa loob ng church, hindi lamang ang Diyos ang nasaktan, hindi lamang tayo ang nasaktan, kasama na yung mga tao sa paligid natin, nasaktan din yun. And then yung mga tao sa mundo, ang daming madadawit pagka tayo bumalik sa kasalanan o kaya meron tayong ginawang kasalanan. Ingat lang na bahagi ng ating pagpapasalamat, yung ilalaban na natin, huwag na tayong babalik dun sa kasalanan. Ano yung gagawin natin? Yung sinabi ni Jesus Christ, watch and pray so that you may not fall into temptation. Lagi na tayong magpipray. Bakit ka lagi nagpipray? Bahagi ito ng pagpapasalamat sa Panginoon. Lagi tayong nagde-devotion para masunod natin yung sinasabi ng Scripture. Bakit mo ginagawa yan? Bahagi yan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Inilalaban natin yung ating faith. Bakit? Nakikita natin yung laki ng halaga ng pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nagtetestify tayo sa Panginoon, nagnanais tayong makapag-win ng soul at tapos nagsasanay tayo para tayo ay magamit ng Diyos sa kanyang gawain pagliligtas. Bakit? Sapagkat nais nating ipagamit sa Diyos yung ating buhay. Ngayon, itatag na natin, balikan ko lamang, ingat na tayo dapat sa ating buhay. Alam ninyo, nung aking nagtatrabaho noon, meron akong pinansin na yung mga taong nagtatrabaho sa construction ng suot ay maong. Pagkasuot niya yung maong, pangharabas na suot, upo kahit saan, kahit pawisan, okay lang. Matalsikan ng putik, okay lang. Pagka inyong pinansin, ganyan ang dati natin buhay. Wala tayong kaingat-ingat. Pero ngayon na tayo ay binago ng Panginoon, katulad tayo ngayon ng medical student. Okay, nag-aaral. Yung mga medical students, ang suot ay puti. Alam nyo, lagi silang may dalang folder. Yung folder, ingat na ingat sila sa paglalakad at pagsakay nila ng jeep, alam niyo, uupo siya. Ano iuupo niya? Yung kanyang folder, kaya niya bit-bit yun, para maingatan na sa kanyang pag-upo, tinityak niyang malinis yung kanyang upuan, yung kanyang folder. Alam niyo, hindi siya sumasandal. No, hindi siya sumasandal. Baka yung sasandalan niya, marumi.
Ingat siya. Dapat ganyan ang tingin natin sa ating buhay. Ingat na tayo. Bakit? Sapagkat alam natin napakalaki ang halaga para lamang malinis tayo sa ating kasalanan. Bahagi yan ng pananampalataya, bahagi yan ng pagtitiwala sa Panginoon ngayon. Yung mga careless na believer, yung bang hindi nag-iingat doon sa kanyang Christian life. Alam niyo ba, ang tinutukoy dito, ang may apekto yung tingin niya sa laki ng halaga ng paglilinis ng Diyos sa kanyang buhay. Binabaliwala niya yon. Ngayon, paano niya pasasalamatan ng Diyos? Ang totoo, hindi niya gaanong pinahalagaan. So, yung salitang, salamat Lord sa iyong pagpapatawad sa akin lahat ng kasalanan, pagkatapos babalik uli sa kasalanan, ano ginagawa niya? Iti hypocrisy sa harapan ng Diyos. Hypocrisy. At pagkatapos pagka sinasabi, alam niyo naman, tao lamang ako Lord. Alam niyo sinasabi natin, pagkasabi natin, tao lang tayo, wala tayong Espiritu ng Diyos. Sinasabi natin, wala tayong Espiritu ng Diyos. Sinasabi natin, hindi tayo pinangungunahan ng Panginoon. Tao lang kasi ko. So ano yung tinutukoy natin? Sinasabi ba natin, hiwalay ako sa iyo, Lord? Yun lang ating sinasabi, nakahiwalay pa ako sa iyo, Lord. Hindi pa ako napapatawad sa akin lahat na kasalanan. Hindi pa ako nalilinis. Tao lang. Pero kapag tayo nanalig sa Panginoon, ingat na ingat tayo sa ating buhay. Ngayon, ang katapat ng forgiveness, repentance. Yung salitang repentance, pag narinig mo at naunawaan yung ginawa ni Jesus Christ, malulungkot ka sa nagawa mong pagkakasala. At yung pagkalungkot na ito yung kikilos sa atin para magnais na tatalikuran na natin yung lahat ng ating nagawang kasalanan. Ngayon, ano ngayon ang ating gagawin ngayon? Una, itatag mo na mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Bakit? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. At ngayon, ano sinasabi ng Panginoon? Taga-kingdom of God ka. Panglangit ka. Gamit ka ng Diyos. Pangalawa, yung laki ng halaga ng spiritual life natin. Malaya na tayo. Natalo na ni Jesus Christ ang kingdom of darkness. Inilipat na tayo sa kingdom of God. Ngayon, kung meron man temptation, laban lang. Paano? Pagka kuminsan yung iba dahil sa mahina pa ang faith, natatalo, confess lang, laban ulit. And then, pagka natalo uli, laban uli, hingi uli ng tawad sa Panginoon. And then, meron pagkakataon kapag talagang nakita mo na para bang ang faith natin nagpo-polter o kaya humihina, prayer and fasting na ang kailangan natin. Sasabihin natin, bago pa lamang believer. Pero uulitin ko, nung ako'y bagong believer, nagpe-prayer and fasting din ako. Bakit? Gusto ko talagang pagtagumpayan ang kasalanan. Ngayon, pagka tayo ay ganong kadesidido ang talikuran ng kasalanan, mananalo tayo. Mananaig tayo. Bakit? Kasama natin ang Holy Spirit. Ngayon, yung pangatlo, mamuhay na tayo para sa Panginoon. No? Siya yung totoong buhay natin. Siya yung naglagay ng halaga sa atin. Ulitin ko, ang naglagay ng halaga sa ating buhay, hindi tao, hindi asawa mo, hindi kapatid mo, hindi yung mga kaibigan mo ang naglagay ng matinding halaga sa iyo. Maaring sa kanila, maliit lang ang halaga mo. Maaring ikay rejected pa sa kanila. Maaring ikay binabaliwala pa nila kung minsan at nasasaktan ka. Pero ulitin ko, mamuhay ka na para sa Lord. Siya yung totoong naglagay ng matinding halaga sa buhay natin. At masarap siyang kasama sapagkat matindi ang halaga niya sa atin. Matindi ang paglalagay niya ng halaga sa atin. Ngayon, mapupulfill tayo, masasatisfy tayo ng Panginoon. Ngayon, paano magpapasalamat sa Lord? Ulitin ko, hindi labi lamang, buong pagkatao. Una, lalabanan na natin ang temptation. Bakit natin lalabanan ng temptation? Ititanda ng ating pasasalamat na binibigyan natin ng halaga yung ginawa ni Jesus Christ. Ano yung ginawa na halaga ni Jesus Christ? Kasi para lamang siya maging tagapagligtas, nilabanan niya ang temptation. Bakit niya nilabanan ang temptation?
para maiyalay niya ang kanyang buhay sa Diyos. At binanggit niya para sa gayon, pagkaraan niyang mamatay at mabuhay na maguli, isasangkap sa atin yung kanyang tagumpay laban sa temptation. So mananaig na tayo sa temptation. So lalabanan na natin ang temptation. At ulitin ko yung binanggit ko, kapag ka tayo nagkasala, confess kagad, balik kagad sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. At ulitin ko rin yung binanggit ko, merong pagkakataon, kailangan natin mag-ayuno para iangatin yung level ng ating faith para sa gayon, magtaas tayo ng kapangyarihan para pagtagumpayan ng kasalanan. Another, yung pangalawa, sumunod na tayo sa lahat ng ipapagawa ng Panginoon. Bakit? Tinitingnan natin na napakalaki yung halaga ng paglilingkod na ginawa ni Jesus Christ sa atin. Ulitin ko, ang unang servant ng Diyos, si Jesus Christ, pangunahing servant. Sino pinaglingkuran niya? Ako at saka kayo, para lamang mapatawad sa ating kasalanan. So, bakit tayo susunod sa ipapagawa ng Panginoon? Bakit tayo maglilingkod? Iti kapahayagan na nilalagyan natin ng halaga ang paglilingkod ni Jesucristo sa tao. Maglilingkod din tayo sa tao. Bakit? Bakit ka maglilingkod sa mga tao? Kasi binibigyan mo ngayon ng halaga yung ginawang paglilingkod ni Jesus Christ sa tao. Si Jesus Christ na nauna, susundan natin. Itutuloy lamang natin yung ginawa ni Jesus Christ na paglilingkod sa ibang tao. So, be a disciple who will make disciple. Magkaroon din tayo ng vision of multitude. Pangatlo, pahalagahan natin ang relasyon sa Lord ng higit sa lahat. Bakit? Natin lalagyan ng halaga ang relasyon sa Lord ng higit sa lahat. Sapagkat ang pag-ibig at saka yung relationship sa atin ni Jesus Christ at ng Diyos, napakatindi. So, pagka binigyan natin ng halaga, yung relasyon sa Lord ng higit sa lahat, kinikilala natin, napakatindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ulitin kay statement, pahalagahan natin yung relasyon sa Lord ng higit sa lahat. Bakit? Ito yung totoong pagkilala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung totoong pagkilala kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano kung hindi natin nilalagyan ng halaga yung relasyon natin sa Panginoon ng higit sa lahat? Minamaliit natin yung pag-ibig ng Diyos in reality. Pang-apat, pahalagahan natin yung unity ng mga believer. Bakit? Ang Lord nagtatayo ng kingdom. Isang united kingdom. Ang isa ritong imagery, nagtatayo siya ng isang church. At yung church, ang isang imagery, katawan ni Jesus Christ. At ninanais niya yung kanyang katawan. Iisa lang. So, pinahalagahan natin yung unity ng mga believer. Ngayon, application natin. Thank you, God, for your forgiveness. Itatag na natin, ano yung core sa love relationship sa Kingdom of God? Ano yung pinakasentro nito? Itatag na natin, forgiveness. Ang pangunahing utos ng Diyos, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At paano natin iibigin ng Diyos? Sumunod sa kanyang ipinagagawa. At titingnan natin, ano yung pinaka-core ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao? Forgiveness. Forgiveness. Lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo, doon sa Panginoong Hesukristo, lahat ng kanyang ipinagawa, ano yung pinagtutuunan? Forgiveness. Mapatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan para tayo ay maibalik lamang sa Diyos. Kaya uulitin ko uli, ang pinaka-core sa love relationship sa Kingdom of God, forgiveness, ito yung batas sa love relationship doon sa loob ng Kingdom of God. Ano yung pinakabatas doon? Sa bawat magkakasala, yung pinagkasalahan magpapatawad. Ngayon, una, we receive forgiveness so we can now forgive others. Tumanggap kasi tayo ng pagpapatawad. Sabi ng Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ngayon, ang sabi rito, may nakagawa sa atin ng masama. Nasaktan tayo, na-open tayo. Hindi natin maunawang bakit niya ginawa sa atin yung bagay na yun. Mabuti naman tayong makitungo sa Kanya. At pinagmalasakitan naman natin, pero sabi natin, bakit ganun siya? Sabi, maging mabait kayo at maawain, yung salitang maawain, idinugtong, magpatawad.
kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pinatawad o tayo. Bakit tayo pinatawad ng Diyos? May nagawa tayong kasalanan. Ulitin ko, bakit tayo pinatawad ng Diyos? Dahil sa tayo merong nagawang kasalanan, humingi tayo ng awa, humingi tayo ng forgiveness. So, dahil sa yun ang ating tinanggap sa Diyos, magiging maawain din tayo at magpapatawad sa iba. We receive mercy so we can give mercy. Pangalawa, we forgive by faith. Yung pagsunod natin sa salita ng Panginoon, sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Sabi rito, we forgive by faith. Bakit? Alam natin, prinsipyo ng Diyos. Batas ng Diyos ang forgiveness. Prinsipyo to ng Diyos. Kaya sasabihin ng Panginoon, ayaw mo magpatawad, labas ka rito sa kingdom of God. Labas ka rito. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Bakit? Ang pinakabatas dito sa kingdom of God, yung pinaka-core ng love relationship, forgiveness. Kaya sabi niya, kung hindi kayo magpapatawad sa iba, hindi rin kayo patatawarin. So, hindi ka pwedeng pumasok dito sa kingdom of God. Bakit? Ang pinaka-core value o kaya pinaka-sentro ng love relationship dito, forgiveness. Lord, bakit forgiveness? Lahat naman kayo magkakamali. Lahat kayo makakagawa ng atraso. Laging merong magkukulang sa inyo. May makaka-offense sa inyo palagi. At ang laging sasabihin ng Panginoon, ang pinaka-core ng love relationship dito sa loob ng kingdom of God, forgiveness. Pangatlo, we forgive for our own healing. Binanggit na kapag tayo ay nagawan ng masama, nasasaktan tayo. At ang sugat nito, hindi laman, puso. At ulitin ko yung binanggit ko nung mga nakaraang kong preaching, kapag karoon na sugatan ng puso, psychologically, wala na itong healing. Hindi ito kayang alisin ng medical, ng mga doktor. O operahan ng puso para lamang mapagaling yung sugatan natin puso. Walang ganon, hindi nila makikita. Saan ba talaga sugat ng puso ng taong ito? Hindi nila makikita to. Bakit? Spiritual na sugat ito. Sino lamang ang paano ito mapapagaling? Forgive. Kaya sabi sa Colossians 3:13-14, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Tinutukoy dito ang kaparaanan para tayo mapagaling. Magpatawad. May hinanakit ka ba sa kapwa mo? Gagaling ka lamang kapag ikay nagpatawad. And then pang-apat, forgiveness shapes our love for one another. Ito rin naguhubog sa atin upang mag-ibigan sa isa't isa. Itinatatag dito yung patience. Ngayon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko pong patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. At meron dito, naglinya ang mga alipin. Yung isa may utang na milyon-milyon. And then dahil sa wala siyang naipabayad, ang sabi niya, inutos ng hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-aran upang sila'y makabayad. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ko ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad niya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkalis doon ay nakatagpo niya yung isa niyang kamanggagawa na may utang na 100 piso sa kanya, sinanggoban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Labis na nagdandam ang ibang mga tauhan ng hari na malaman yon, kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong ang buong pangyayari. Ipinatawad ng
Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin namang mahabag sa kapwa mo at sa galit ng hari, si pinabilanggo hanggang mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. Na imagine nyo ba? Ang tawag ng Panginoon doon sa mga believer na ayaw kagad magpatawad, napakasama mo. Bakit? You believe doon sa prinsipyo ng forgiveness and you don't forgive. Binanggit, you believe na ito'y prinsipyo ng Kingdom of God. Ang pinaka-core value doon sa love relationship sa Kingdom of God ay forgiveness. Pagkatapos hindi nagpapatawad doon sa mga kasamaan sa Kingdom of God. Ang tawag ng Diyos, napakasama mo. At pagkatapos, pinatawan ng parusa. Bakit? Yung prinsipyo kasi ng Panginoon. Pagka hindi ka nagpatawad, babawiin ng Diyos yung pagpapatawad. At darating kapag inalis ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. Babalik tayo sa dati nating buhay. Babalik tayo sa sama ng ugali, sa sama ng bibig, sa sama ng isip. Mababalik uli yun dati nating mga iba't ibang ginagawa. Kaya lamang gagawin natin? Humingi ng awa sa Diyos. Kailangan natin itatag sa ating faith, magpapatawad. Kasama to, thank you God for your forgiveness. In our conclusion, thank you God for your forgiveness. Una, ang laki ng ibinayad ng Diyos para mapatawad yung ating kasalanan. Itilibre nating tinanggap, pero napakalaki ang ibinayad ng Diyos. Pangalawa, yung laki ng ibinigay ng Diyos nung tayo pinatawad sa kasalanan. Ano yung ibinigay sa atin ng Diyos? Sonship, kaloob na Holy Spirit, Kingdom of God. Pangatlo, ang laki ng ginawa ng Diyos nung tayo pinatawad sa ating lahat ng kasalanan. Ang laki na ng ginawa ng Diyos. Nilinis yung ating puso. At ngayon binigyan tayo ng bagong pagkatao na hinuhubog para makatulad ni Jesucristo. Pagkatapos gagamitin tayo ngayon sa paghahari ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Yung pagwiwin ng souls, pagko-consolidate, pag-make ng disciple, and then pag-multiply natin. Dito tayo gagamitin ng Panginoon. Pangapat, ang laki ng inihanda ng Lord dahil ipinatawad na tayo sa ating lahat na kasalanan. Ano yung inihanda niya? Yung second coming of Christ, yung ating resurrection. Inihanda na ng Panginoong Jesucristo yung lugar natin doon sa langit. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid. Ipinaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Pagkaraan ko may handa ang inyong dakong kalalagyan, magbabalik uli ako. Malaki ang inihanda ng Lord doon sa mga pinatawad na sa kasalanan. Papalitan yung katawan natin ng katawang panlangit. At ay magiging kasama na ng Panginoon forever and ever. Sa ating altar call, forgiveness, bahagi ito ng Diyos. Merong katapat, repentance, true repentance. Ano yung binabanggit sa true repentance? Ang true repentance, una tatalikuran yung ating lahat na kasalanan. Bakit? Para tayo makasunod ng 100% sa ipagagawa ng Panginoon. So, sa forgiveness, ang katapat nito ay obedience sa Panginoon. Magiging masunurin na tayo sa Panginoon. Ngayon, pangalawa, thank you God, ipinatawad nyo na ang lahat kong kasalanan. Anak na ako ng Diyos ngayon. Kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano yung ating sasabihin? Magiging follower na ako ni Jesus Christ. Magiging follower na ako ni Jesus Christ. Ano ibang term na ginagamit sa follower ni Jesus Christ? Magiging disciple. True disciple. Na ang layunin, gumawa ng alagad at mag-multiply. Pangatlo, thank you God for your forgiveness. Iaali na natin ang ating buhay sa Lord. Full surrender sa Panginoon.
upang lubosang makapaghari ang Diyos dito sa ating daigdig, una sa atin, then dito sa daigdig, iaali natin ang ating buhay para sa kingdom of God. Yung pang-apat, magpe-pray tayo. Ano yung ating itutugon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin? Full surrender. Full surrender. Okay. Magpasya kayo ngayon. Thank you, God, for your forgiveness. Darating ulit yung Holy Week. Sinasuggest ko, sumali tayo sa 3 days na prayer and fasting para matatag natin yung ating pagpapakumbaba sa Diyos, para maitatag natin yung atin ng lubusang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, para magawa ng Panginoong Hesukristo yung layunin niyang paghahari dito sa mga tao sa daigdig nito, una sa atin, and then sa pamagitan natin, magagawa ng Diyos na tayo magamit upang mapagharian yung ibang tao. Okay, tayo magkaroon ng 2 to 3 minutes na prayer time. Ano yung response mo? Complete surrender ng buhay sa Panginoon. And then sabihin mo yung iyong pasya. At sabihin mo rin, thank you, Lord, for your forgiveness. Begin. Lord, inilalapit ko po ito, mga nasa online worship ngayon. Narinig nila ang iyong salita. Naitatag na nila na ang forgiveness, ito yung pinaka-core value o kaya pinaka-core sentro ng ninanais ng pag-ibig ng Diyos sa aming mga tao. Sa love relationship sa Kingdom of God, ang pinaka-core thing ninyo ay pagpapatawad sa kadahilanan na kami lahat hindi pa perfect. Kami laging pinatatawad ng Diyos sa amin lahat na kasalanan. At kami rin laging magpapatawad sa mga magkakasala sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, na amin pong inilalapit sa inyo yung bawat isang nasa online worship upang itatag niya yung kanyang full surrender ng buhay. Full surrender na itatatag niya na siya magiging follower ng Panginoong Hesukristo. Susunod siya sa lahat ng mga itinuturo at ipagagawa ninyo, Panginoon. Pagpalain mo nga sila, Panginoon, hiniling ko po yung control ng Holy Spirit. May tatag po sa kanilang buhay at manatili sila sa tapat na pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, doon naman sa first time na sumama sa ating online worship sa araw na ito, itinatag na natin ano ba ginawa ni Hesukristo nung siya naparito sa ating daigdig. Nais niyang maipatawad yung lahat ng ating kasalanan. Ano yung ating gagawin para magawa niya ang pagpapatawad sa ating kasalanan? Yung bang tanggapin natin siya na Lord and Savior by faith? At paano natin maitatag na siya magiging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay by faith? Ano yung gagawin? Una, mag-repent. Magsisi tayo.
talagang talikuran natin yung lahat ng kasalanan. Pangalawa, ipasya natin na tatanggapin na natin si Jesus ang masusunod sa lahat ng araw ng ating buhay bilang Panginoon at gagawin natin, itatatag natin siya yung ating tagapagligtas. Yung pangatlong bagay ay magtiwala na ipapatawad niya yung lahat ng ating kasalanan. At para magawa natin ito, mag-pray tayo ngayon. Ating sabihin sa Panginoon yung iyong pasya. Sumunod ka sa prayer na ito. Panginoon, tinatanggap na kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan. Hinihiling ko po na pumasok na kayo sa aking puso. Mula ngayon, kayo na po susundin ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Panginoon, salamat po. Ipinatawad na ninyo ang lahat kong kasalanan. Salamat din po, Panginoon, sapagkat sa oras na ito, ako'y anak na ng Diyos. At kung ako'y aalis sa daigdig na ito, ako'y pupunta ng langit. Salamat sa inyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka sa prayer na ito, anak ka na ng Diyos. Ang sabi ng Scripture, ang lahat na sa kanya nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatwid yung mga taong nananalig sa kanya. Ngayon, ano yung gagawin para makapagpatuloy ka doon sa iyong pagiging anak ng Diyos? Paano mo may pagpapatuloy ang iyong pananampalataya? Una, ay magpatotoo ka doon sa nagtag o nag-invite sa iyo at sabihin mo sa kanya na tinanggap mo na si Jesus na Lord and Savior ng iyong buhay. Ngayon naman, kung ito naman ay kusa mo at walang nagtag sa iyo o kaya nag-imbita sa iyo, magpatotoo ka pa rin doon sa sino mang kakilala mo o kaya kasama mo riyan sa iyong lugar. And then, puntahan mo yung TGCM Facebook at doon ay magpadala ka ng mensahe na sabihin mo tinanggap mo na si Christ na Lord and Savior ng iyong buhay. May tutugon sa iyo. Tutulungan ka niya. Pangalawa, mag-pray. Magsimula ka ng tumawag sa Diyos ngayon. Paano mag-pray? Simple lamang. Ganito lamang ang iyong gagawin. Panginoon, at pagkatapos sabihin mo, kung ano man yung iyong gustong hilingin sa iyong mga panalangin. And then mag-end up ka lang ng ganito. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun lamang. Kailan mag-pray, pagkagising, and then pagkatapos ay sa gabi, mag-pray. And then, o kaya anytime na gusto mo mag-pray, pwede kang mag-pray. Pangatlo, magbasa ka na ng Bible. Ang Bible ay merong Old Testament at saka New Testament. Sa New Testament ka magsimula. At doon sa New Testament, magsimula ka sa aklat ng mga Juan. Sa Book of John. And then, pang-apat, magpatuloy ka rito sa online worship. And then, pang-lima, sumali ka sa nag-aaral ng salita ng Panginoon. At titibay ka, tatatag sa pananampalataya. At pagpalain ka ng Panginoon. Aking mag-e-end up sa ating prayer. Panginoon, inilalapit ko po ang lahat ng nasa online worship. Inilalapit ko po, O Diyos, na magkaroon kami ngayon ng walang hanggang pasasalamat. Sapagkat alam po namin araw-araw, bagamat kami nakagagawa ng kasalanan, lagi ninyo kaming pinatatawan. Nililinis kaming patuloy ng dugo ni Jesus Christ. Kaya nga po amin po inilalapit sa inyo na maitatag na namin sa aming puso kami mga taong nilinis na ng Diyos sa lahat ng aming kasalanan at meron na kaming katiyakan sa buhay na walang hanggan. Amin po inilalapit yung bawat nasa online worship. Palakasin niyo po ang aming pagtitiwala sa inyo. Itatag po ninyo yung aming pagsunod. Manatili kami sa tapat na pananampalataya sa Panginoon. Inyo rin pong tugunin yung bawat kahilingan nila sa kanilang buhay. Maranasan nila, Panginoon, yung kaaliwang ibinibigay ng Holy Spirit upang matagalan namin yung mga pagsubok at mapanatili kami sa tapat na pananampalataya. Pagpalain niyo nga po, O Diyos, ang nasa online worship sa pangalan ni Jesus.
Amen. God bless you.